Ang pinakamalaking hiya na naranasan ko, hindi po pagkabaon sa utang. Ito po ay nang malaman ko na ang aking asawa, si Cynthia, ang tinatawag kong ilaw ng tahanan, ay nagplano na sunugin kami ng aking anak na si Miguel. Para saan? Para sa 250 milyong insurance. Sa loob ng 15 taon, nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Nagbigay ako ng lahat. Pero para sa kanya, wala akong silbi. Ang tingin niya kay Miguel, collateral damage. Pero may trump card ako. Hindi niya alam. Ang aking lihim na yaman, ang tiwala ng aking anak. Gusto nila akong patayin, tahimik na mawala. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. At magtuturo ako ng aral. Kwentuhan mo ako. Kung naramdaman mo na ring parang estranghero ka sa sarili mong bahay, mag-like at mag-share na. Huwag kalimutang magkomento. Saan kayo nanonood? Panoorin ninyo ang buong kwento. Sige, dahan-dahan. Iyan ang bilin ng doktor. Sa edad kong ito, ang pag-alala ay hindi na madali. Pero ang araw na iyon ay nakaukit. Parang pelikula hindi ko malimutan. Kami iyon, si Liam, aking asawa. At si Kinsley, ang aking Kinsley. Nasa airport kami doon sa Manila International. Hapon na noon. Ang pag-alis ni Kinsley, iyon ang dahilan. Aalis siya, magbabakasyon. Sabi niya, kailangan niya ng pahinga. Liam, mahal, 1 linggo lang naman, anya, habang inaayos ang dulo ng suot kong polo. Ngumiti ako, pinilit kong ngumiti. 15 taon kaming kasal. 15 taong puno ng ano nga ba? Sige, mag-iingat ka, tugon ko. Ang totoo, abala ako noon. Napaka-abala. Isang engineer ako, alam nyo na. Ang isip ko, laging nasa trabaho. Laging nasa mga plano, mga istruktura, mga blueprint. Pero hindi iyon ang importante. Ang importante, ang sandaling iyon. Ang airport, ang aming anak, si Lucas. 8 taong gulang si Lucas. Tahimik. Matalino. Pero nung araw na yon, may iba. Niyakap ko na si Kinsley. Sabi ko, sige na. Hinihintay ka na ng check-in. Naglakad na siya. Pabigat ng pabigat ang bawat hakbang. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nang aalis na sana ako, hahakbang na sana ako papunta sa sasakyan. Doon nagsimula ang lahat. Hinawakan ako ni Lucas. Mahigpit. Hindi lang hawak. Parang kapit. Kapit na takot. Papa, mahina niyang tawag. Lumingon ako. Oh, bakit anak? May naiwan ba si mama? Tumingin siya sa akin. Hindi siya umiiyak. Pero ang mata niya, yun ang nakita ko. May takot. Totoong takot. Huwag kang uuwi, Papa, bulong niya. Napatigil ako. Huminga ako ng malalim. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong huwag kang uuwi? Alam ko ang tungkol kay mama, sabi niya. Parang nagmamadaling salita, parang tinatakasan niya ang mga salita. Anong alam mo, Lucas? Magkwento ka nga. Sinubukan kong maging kalmado, pero ang puso ko, kumakabog na. Sa mga nakaraang buwan, may mga di magandang nangyari. May mga warning sign na, pero binaliwala ko. Oo, binaliwala ko. Nung Pasko, nawala ang paborito kong wristwatch. Hindi ko na lang pinansin. Noong Enero, biglang nagkaroon ng upgrade sa insurance ni Kinsley. Sabi niya, para sa ating lahat mahal, mas maganda iyon. Sinabi ko, oo nga, pumayag ako. Mayroon pa. Isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa telepono, pabulong. Nagtatago. Sabi niya, kaibigan lang, tinatanong lang kung anong klase ng fire alarm ang bibilhin namin. Mga palusot, mga maliit na butas sa tela ng aming buhay. Binaliwala ko. Kasi mas madaling maniwala, mas madaling magtiwala. Pero ngayon, ang mga mata ni Lucas, ang totoo, alam kong may mali. May malaking mali. Mama hindi na si Mama, mahinang sabi ni Lucas. Umatras ako ng 1 hakbang. Tinitigan ko ang anak ko, 8 taong gulang. Sinasabi niya sa akin na ang asawa ko, ang ina niya, hindi na siya. Doon ako nagdesisyon. Okay anak, bulong ko. Huwag tayong uuwi. Kinabig ko siya. Nagmamadali. Walang sabi-sabi. Bumalik ako sa sasakyan, pero hindi na papunta sa bahay.
Saan tayo pupunta, Papa? Tanong niya, gulat, pero nakahinga ng maluwag. Nga, magpa-parking lang tayo, anak. Malayo. Titingnan natin kung ano ang alam mo. Ang desisyon na iyon. Ang pagpili na maniwala sa anak, iyon ang nagligtas sa amin. Nagmaneho ako. Matulin. Pero hindi ako nagmamadali. Ang bahay namin, doon sa subdivision namin, sa Lake City, pamilyar ang daan, pamilyar ang bawat kanto. Pero ngayon, ang daan, parang daan ang hindi mo kilala. Ipinark ko ang sasakyan. Malayo, mga 2 kanto. Nakatago kami, sa dilim, sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Inayos ko si Lucas sa likod. Huwag kang maingay, anak. Titingnan lang natin. Nasa amin ang katahimikan, ang bigat ng katahimikan. Wala pang kalahating oras. Wala pa. Nakita namin, isang van, maitim, walang ilaw, gumulong. Dahan-dahan, parang multo. Tumigil sa tapat ng bahay namin. Kinabahan ako. Kumuyom ang kamao ko. Sino iyan? Sino ang mga iyan? Bumaba ang 2 lalaki. Nakamaskara. Profesional. Alam mo yon. Hindi sila ordinaryong magnanakaw. Lumapit sila sa pintuan. Hindi nila sinira. Hindi nila sinipa. Gumamit sila ng susi. Ang susi ko. Ang susi ng bahay namin. Doon. Doon ko naramdaman ang lamig. Hindi sa hangin. Sa buto ko, may nagbigay sa kanila ng susi. Isa lang ang nakakaalam kung nasaan ang spare key. Pumasok sila, tahimik, parang anino. Papa, bulong ni Lucas, nanginginig ang boses. Shh! Okay lang, anak. Nandito lang si Papa. Ilang sandali, mahaba ang bawat segundo. Pagkatapos, nakita ko ang mga ilaw, hindi ng bumbilya, ang mga ilaw ng apoy. Lumabas ang 2 lalaki. Nagmadali, pero hindi nagtatakbo. May kontrol. May dinidilaan sila, may binobomba sila. Ang isang lalaki, may dalang spray can. Accelerant. Iyan ang tawag dyan. Alam ko. Dahil engineer ako. Alam ko ang mga chemical. Sinaboy nila. Sistemang sinaboy. Ang bahay. Biglang lumiwanag. Malaking sunog. Mabilis. Sobrang bilis. Ang mga bintana. Pumutok. Bang! Ang usok. Maitim. Umakyat sa kalangitan. Ang 2 lalaki. Sumakay sa van. Umalis. Walang tunog. Walang bakas. Ako. Naiwan akong tulala. Hindi ito aksidente. Hindi ito maikling sunog. Arson. Sadyang sinunog. Kung umuwi ako. Kung umuwi kami. Kinsley. Ang aking Kinsley. Pumikit ako. Niyakap ko si Lucas. Mahigpit na mahigpit. Salamat, anak. Salamat at hindi ka nagkamali. Ang puso ko. Ang buong pagkatao ko. Puno ng galit. Ng takot. Ng pagtataka. Ang bahay ko. Ang mga alaala ko. Nasusunog. Ang insurance. Biglang nag-flash sa isip ko. Ang upgrade ni Kinsley. Dali-dali kong kinuha ang extra phone na dala ko. Ang burner phone. Dapat tawagan ko ang 911. Pero hindi ako. Nag-dial ako. Isang numero. Ang lumang numero. Ang hotline na yon. Ibinigay sa akin ng tatay ko. Noong bata pa ako. Isinulat niya sa maliit na papel. Inilagay sa wallet ko. Liam, sabi niya, kung may problema ka na hindi mo kayang solohin, tawagan mo siya. Si Attaché M. Berlin Turner. Kaibigan ko mula college. Magtiwala ka sa kanya ng buo. Hindi ko akalain. Darating ang araw na gagamitin ko ito. Pero nang gabing iyon, nakatayo kami ni Lucas sa dilim, sa kabilang kalsada, nanood sa bahay namin, nilalamon ng apoy. Alam ko agad kung ano ang gagawin. Nagtiwala ako sa tatay ko. Kinuha ko ang phone, nanginginig ang mga daliri. Si Lucas, nakahawak sa jacket ko, mahigpit, nanginginig. Habang nagdi-dial ako, dumating siya. Si Kinsley, nakita ko sa malayo, bumaba siya sa itim na Grab. May dala siyang maliit na bag, nakaayos ang buhok, malinis ang damit. Nakatayo siya saglit, sa tapat ng nasusunog na bahay. At nagsimula ang show, ang pinakamahusay na drama niya. Bigla siyang tumakbo, papunta sa apoy. Liam, Lucas, sigaw niya. Mataas ang boses, puno ng hingal, parang aktres sa teleserye. Agad tumulo ang luha. May firemen, may pulis, may kapitbahay na nagre-record. Ma'am, huwag po! Sigaw ng pulis. Hinawakan siya sa braso. Delikado dyan! Doon siya humagulgol, napatakip ng mukha, napaluhod sa semento,
Nanginginig ang balikat, parang nawalan na ng lahat. Ang perpektong balo, ang ina na nagdurusa. May lumapit na kapitbahay, may nagyakap, may nag-abot ng tubig. Pero ako, Nakatago sa dilim, kasama si Lucas. Alam ko ang totoo, puro palabas lang yon. Kung bumalik kami na sana ang nasunog. Arson yon, sadyang sinunog, para sa insurance, para patayin ako at si Lucas. Hinintay ko lang, pinanood ko ang bawat eksena. Lumapit ang fire marshal, nagtanong, "Nasaan po ang asawa at anak ninyo, ma'am?" "Nasa loob," sagot niya kagad, nagsisigaw. Umalis lang ako para sa business trip. Hindi ko alam na mangyayari ito. Pinilit niyang tumakas, papunta sa apoy. "Pabayaan niyo akong mamatay kasama sila," daing niya, pero ang mga mata niya, nakatingin sa mga fireman, naghuhukay, naghahanap ng body. Dumating ulit ang fire marshal. May sinabi, hindi ko narinig, pero nakita ko ang mukha niya. "Ma'am, wala pa po kaming nakikitang body." Wala pa pong kumpirmasyon ang mga salitang iyon. Wala pa pong nakikitang body. Doon ko nakita ang totoong emosyon niya. Hindi grief, hindi kalungkutan, hindi takot. Galit yon, disappointment, panic. Doon nagumpisa ang unti-unting pagbagsak ng maskara niya. Kaba, pagkadismaya, ang mga mata niya lumaki. Nagulat, nag-aalala siya. Kasi wala akong bangkay. Hindi siya malungkot, nag-aalala siya. Kasi hindi successful ang plano. Kumalat ang balita, ang nasunog na bahay, ang aksidente. Pero alam ko, ang katotohanan mas matindi pa sa apoy. Dahan-dahan, inilabas ko ang burner phone ko, nag-dial ako. Si Atyrus Emberlin Turner. Sabi ng tatay ko, magtiwala, tumunog. Sinagot niya, "Hello, Atay Turner, ako po ito, si Liam Ramirez." May tahimik na sandali. "Liam, anong nangyayari? Akala ko nasa trip ang wife mo." Maikling paliwanag, napakabilis. "May sunog," Atay Turner. "Sadyang sinunog, arson. Ako at si Lucas, nakaligtas kami, pero si Kinsley." "Nasaan ka, Liam?" tanong niya, matatag ang boses, pero may pag-aalala. Sinabi ko ang lokasyon ko. Kailangan ko ng tulong. Hindi ako makakabalik. Hindi ako makakalapit sa asawa ko. Sandali siyang nag-isip. "Okay, Liam, narito ang gagawin mo. Kailangan natin ng proof, ng material proof. Alam ko na, ang Honda ni Kinsley, sa airport." "Ano po ang gagawin ko?" "Bumalik ka doon, sa airport, sa parking area, hanapin mo ang sasakyan niya. Baka may iniwan siyang trace, isang bagay na hindi niya na itago. Kailangan natin ng evidence, bilis, bago niya makuha." Niyakap ko si Lucas. "Tingnan mo anak, sa airport ulit tayo. Magsisimula tayo sa dulo." Nagmaneho ako, palayo sa apoy, papunta sa liwanag. Ang biyahe, tahimik. Ang isip ko, maingay. Ang bahay, nasunog, parang kape na tinapunan ng suka. Ang lasa, ang amoy, ang parking lot, malawak. Ang long-term parking ng airport. Pumunta ako, hanapin yung Honda niya. Kulay puti, sedan, nasa akin ang spare key. Ang key na ibinigay niya noong birthday ko, sabi niya, para sa emergency? Hindi ko alam na ang emergency na ito ay galing sa kanya. Nakita ko ang sasakyan doon sa dulong bahagi, tahimik, parang walang nangyari. "Dali anak, manatili ka sa kotse. Babalik ako, sandali lang." Nilabas ko ang spare key, nagdarasal. Sa tahimik, pinuksan ko ang pinto. Ang una kong naramdaman, ang amoy, ang parehong amoy, ang amoy na nakita ko sa bahay nung sinunog nila. Accelerant, kerosene, gasoline, doon sa loob, sa trunk yata. Tiningnan ko ang loob ng Honda, maingat, ang passenger seat, may nakita ako. Isang cellphone, hindi ang personal phone niya, ang pangalawa, ang burner phone. Hindi siya careful o masyado siyang nagmamadali sa excitement ng plano. Ang bag niya, nakita ko, may mga resibo, kinuha ko, inayos, ang kamay ko, nanginginig, isang resibo, withdrawal ito, pera, malaking pera. Hit to 750,000 por, iyon ang nakasulat. Cash withdrawal sa isang bank sa Makati. Nasaan ang pera? Saan napunta ang ganong kalaking halaga para sa pagpapatay, para sa mga hired killer? Iyan ang naisip ko. May isa pa, isang folder. Itim, makapal. Life insurance policy. Ang kumpanya, Manulife. Ang pangalan, Liam Ramirez. Ako. Ang coverage, 165,000 handball. Napakalaki.
Ang beneficiary, Kinsley Ramirez, may isa pa. Sa ilalim, maliit, ang pangalan Lucas Ramirez, ang anak ko, ang coverage. 27,500,000 course. Ang beneficiary, Kinsley Ramirez, hindi lang ako, pati si Lucas. 2 for 1, iyon ang plano niya. Ang pera, ang malaking pera. Ang dahilan, may isa pa. Ang blueprint ng bahay, ang design ko. May mga marka, pulang marker. Sa lugar ng gas line, sa utility room, sa mga ventilation system, sabi niya, interesado siya sa trabaho ko. Noon, hindi pala. Pinag-aaralan niya pala kung paano gagamitin ang design ko laban sa akin para maging perpekto ang script, parang accidental fire. Design flaw, hindi arson. Nakuha ko na ang proof. Kinunan ko ng litrato, lahat. Ang phone, ang receipt, ang policy, ang blueprint. Binalik ko ang lahat. Ayaw kong malaman niya na alam ko. Pumunta ako sa kotse. Sa likod, niyakap ko si Lucas. Okay na, anak. May nakuha si Papa. Magtiwala ka lang. Magaling ang ate natin. Pero ang isip ko, ang phone. Kailangan kong basahin ang laman ng phone na iyon. Nakaupo kami sa isang motel. Hindi safe ang hotel. Motel lang. Tahimik, malayo. Hawak ko ang burner phone. Ang kamay ko, pawis na pawis. Alam ko ang password. Birthday niya. Birthday ko or birthday ni Lucas? Sinubukan ko. Birthday ni Lucas. Access granted. Doon nakita ko ang messages, ang pangalan, Chad. Ang mga salita, parang may kutsilyo, parang may acid na tumatapon. Kinsley, mahal, tapos na? Nasa airport na ako? Sige na. Bilisan nyo, Chad. Okay, babe, nakontak na. Mamayang gabi, huwag kang mag-alala, Kinsley. Sigurado ka na malaki ang sunog. Walang makakaligtas. Chad. Profesional ang mga yon, high-grade accelerant, mukhang gas leak. Walang trace. Magkikita tayo sa Palawan. Sa beach na yon, dun tayo magsisimula sa mansion natin. Ang mga salita, hindi ko ma-absorb. Ang vision, ang future nila, ang aming savings, ang buhay namin, ginawa niyang ladder para sa dream niyang mansion. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Ang galit ko, ang sakit, nagiinit, hanggang sa dulo. Ang dulo ng pagbasa, ang dulo ng pag-asa. Kinsley, kumusta si Lucas? May problem ba siya? Sa plan? Si Lucas. Ang anak namin, ang anak niya, ang sagot. Nandoon. Chad, collateral damage, babe. Hindi na natin kailangan ang obligasyon na iyan. Collateral damage, paulit-ulit. Sa isip ko, collateral damage. Si Lucas, ang 8 taong gulang na bata. Ang anak ko, collateral damage. Doon nawala ang huling butil ng pagmamahal, ng pag-asa. Ito ay cold-blooded murder, hindi lang pera. Binalikan ko ang blueprint, ang mga marka, ang gas line. Alam ko, ang ventilation system. Ginawa niya. Kinonsulta niya ang kaalaman ko, ang engineering ko, para patayin ako, at ang anak ko, para hindi maging perfect ang crime, kundi designed, ang babae, ang aking asawa, isang monster. Hinawakan ko ang phone, mahigpit. Ang proof, ito ang kailangan namin. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol kay Lucas. Ang buhay ni Lucas. Ang protection ni Lucas. Kailangan kong gawin. Ang huling engineering design. Ang design na magpapakita ng katotohanan. Ng monster na iyan. Kinabukasan, maaga, nagkita kami sa office ni Attorney Turner. Sa isang building sa Makati. Si Attorney Turner. Matanda. Pero matalas, parang eagle. May kasama siya. Si Detective Tom Wilson. Mula sa NBI. Liam, ito si Detective Wilson. Magaling siya. Magtitiwala ka sa kanya. Alam niya ang sitwasyon. Si Detos Wilson. Tumango. Nakikita ko ang mga litrato. Ang phone. Ang evidence. Malaking kaso ito. Arson. Insurance fraud. At conspiracy to commit murder. Lalo na dahil may bata, naglakad siya, bumalik sa akin. Dahil sa message na iyon, Liam, ang collateral damage, hindi ko kayang pabayaan. Ang isang ina, na handang pumatay sa sarili niyang anak. Ipinakita ko ang messages. Hindi ito sapat, detective, sabi ko. Tama ka, Liam. Circumstantial pa. Ang messages, pwede niyang sabihin na misunderstanding lang o edited. Huminga ako ng malalim. Ano ang kailangan? Kailangan natin
Ang oral confession niya, ang sarili niyang boses, nagpapaliwanag kung paano. At bakit? Tahimik ang silid. Tiningnan ko si Ate Warren Turner. May plano ako, Liam, sabi niya. Ano po iyon? Ipapaniwala natin na nagtagumpay siya, napatay ka, at si Lucas. Napakagat ako ng labi. Magpapanggap. Napatay? Oo. Magpapanggap ka. Publicly, sasabihin namin na may DNA na nakita na posibleng sa iyo. Dahil sa sunog, walang positive ID. Pero sapat na para maniwala siya. At magsimula siyang mag-celebrate. At kapag nag-celebrate siya, lalabas ang greed niya, ang kasakiman niya. Hahanapin niya kami para sa insurance. Dahil hindi pa lumalabas ang pera, magpapanggap akong investigator ng insurance company. Napanood ko ang idea, ang trap. Okay, gagawin ko, sabi ko. Matatag ang boses ko. Liam, ito ay dangerous, babala ni Atay Turner. Wala na akong pamilya, Ati. Ang buhay ko, wala nang halaga kung hindi ko siya mapaparusahan dahil sa ginawa niya kay Lucas. Inihanda namin ang script. Unang hakbang, si Atayar Turner. Nagpadala ng anonymous tip sa insurance company. Pangalawang hakbang, si Atayar Turner. Nagpadala ng text message kay Kinsley mula sa isang burner phone. Text message, Miss Ramirez, tungkol sa claim ng husband mo. May suspension sa payout. Kailangan nating magkita. Ngayon, may mga document ka na kailangan pirmahan. Magkita tayo sa cafe sa Quezon City, oras 4 p.m. Hindi niya iyon palalampasin, ang claim, ang 165 meter, ang pangarap niyang mansion, naghanda ako, ang engineer. Ngayon, magiging aktor, nasa akin ang wire, manipis, nakakabit. Sa loob ng suot kong polo, si Dating Wilson, ang kanyang mga tauhan, nakaposisyon, ang cafe. Sa isang district sa Quezon City, punong-puno ang barista, NBI ang mag-asawa. Sa sulok, NBI din. Ako, nakaupo sa table ko. Ang coffee ko. Malamig na, kinakabahan ako. Parang naghihintay ako. Ang hatol. Dumating siya, si Kinsley. Maganda pa rin, nakaayos. Pero may anxiety sa mukha niya. Pumasok siya, naghahanap ng investigator. Pero ang nakita niya ay ako, si Liam. Ang patay na husband. Napatigil siya sa pinto. Parang statue. Ang kulay ng mukha niya. Nawala. Naglaho. Hindi siya makagalaw. Walang salita. Kinsley, mahina akong tawag. Unti-unti. Naglakad siya. Papalapit. Parang sleepwalker. Nanginginig ang buong katawan. Liam, ikaw. Hindi. Imposible. Oo, Kinsley. Ako ito. Ngumiti ako. Isang bitter na ngiti. Umupo siya, walang imik. Akala mo, tapos na, sabi ko. Hindi siya sumagot, hinihingal. Kinuha ko ang printout ng messages. Inilabas ko, dahan-dahan. Itinulak ko, papunta sa kanya, ang pangalan. Chad. Ang mga message, ang salita. Collateral damage. Ano ito, Kinsley? Tanong ko, ang boses ko. Matigas, kinuha niya. Ang printout, tiningnan niya. Nagsimula siyang magpanik. Ang mga mata niya, naghahanap ng exit. Hindi ko alam. Edited yan. Fake. Ang susi, Kinsley. Sino ang nagbigay ng spare key sa dalawang lalaki? Wala akong alam. Ang accelerant, ang amoy, sa Honda mo. Bakit? Walang accelerant. Si Lucas, 8 taong gulang na bata. Collateral damage? Nagsimula siyang umiyak. Pero ang luha, walang emosyon. Ang panik niya, nawala. Unti-unti, bumalik siya. Sa coldness, sa lamig, sa maskara. Inayos niya ang buhok niya. Huminga siya ng malalim. Okay, Liam, sabi niya. Parang boss siya, ngayon. Sige, maglaro tayo. Tinitigan niya ako. Matagal, parang nag-aaral. Sa akin, ang mukha niya, ang maskara niya, hindi na grief, hindi na panic. Isang cold confidence. Yun ang nakita ko. Inayos niya ang buhok niya, huminga ng malalim. Parang nagpapahinga. Pagkatapos ng matinding pagtakbo. Okay, Liam, sabi niya. Kalmado, masyadong kalmado. Nandyan na ako. Wala na akong itatago. Kasi, wala ka nang magagawa.
Sabihin mo sa akin, Kingsley. Bakit? Bakit ginawa mo ito sa amin? Tumingin siya. Sa labas ng bintana. Ang mga mata niya, parang walang nakikita. 15 taon, Liam. 15 taon. Inulit niya. 15 taon. Namatay ako. Unti-unti. Sa tabi mo. Sa tabi ng engineer na laging abala. Naramdaman ko. Ang piki niya. Ang galit niya. Ang buhay mo. Ang mga blueprint mo. Ang gas line mo. Ang mga project mo. Iyon ang buhay mo. Ikaw lang. Hindi ako satisfied, Liam. Hindi ako nabubuhay. Pinilit kong huminga. Pinili mo ako, Kingsley. Pinakasalan mo ako. Oo, pinili kita. Tumawa siya. Isang hollow, walang laman na tawa. Parang tunog ng basag na salamin. Alam mo kung bakit? Dahil stable ka. Good provider. Hindi risky. Safe. Paulit-ulit ang mga salitang yon. Stable. Safe. Pero boring ka, Liam. Napaka-boring. Ang pag-ibig mo. Ang life mo. Parang schedule. Walang spontaneity. Walang passion. Doon ko naintindihan. Hindi ako ang partner niya. Ako ang savings account niya. Ako ang insurance niya sa buhay. At si Lucas, patuloy niya. Walang emotion sa boses niya. Parang nagsasalita siya tungkol sa isang lumang sapatos na hindi na niya kailangan. Si Lucas, hindi ko kailangan. Isang expensive obligation. Isang costly reminder ng buhay ko na hindi ako masaya. Ang anak namin, ang laman at dugo niya, isang costly reminder. Ang message, ang text ni Chad, bumalik sa isip ko. Collateral damage, yan ang tawag niya sa anak niya. Iyon ang dahilan, ang pera at ang kalayaan, ang freedom. Ang 165,000 won, yan ang kalayaan mo, ang ticket mo. Oo, iyan ang ticket ko para kay Chad. Sa mansion namin, sa beach, magkakaroon kami ng bagong simula, bagong life, na puno ng adventure. Sumandal siya, sa upuan, tumingin sa akin, parang superior. Sige, Liam, tatanungin mo ako, sasagutin ko, tapos na ang show, ang confession. Napanood ko, ang wire, sana. Sana gumagana. Ang apoy, sadyang sinunog? Tanong ko. Ang boses ko, matigas, kontrolado. Oo, nag-hire ako ng 2 lalaki, profesional. Alam ko, saan kukunin ang spare key mo, sa toolbox mo, sa likod ng storage, ang spare key, ang susi na ibinigay niya sa mga killer. Ang gas line, minarkahan mo. Tumawa siya. Oo, ginawa ko. Alam mo naman, abala ka. Sa design mo, pinag-aralan ko, ang trabaho mo, para maging design flow ang tingin nila, hindi arson, para maging perfect. Ang genius niya, sa kasamaan, ang engineer na ako, ginamit, laban sa sarili ko. Tumingin siya sa akin, sa huling pagkakataon, walang pagsisisi, walang trace ng love. Hindi ko pinlano na makalabas ka, akala ko, walang chance. Ang heater sa utility room, iyon ang trigger. At ang huling tanong, ang huling dagger, ang pinakamasakit. Si Lucas, dapat ba siyang mamatay? Ngumiti siya. Malamig, parang killer. Isang cold-blooded na killer. Oo, Liam. Dapat siyang mamatay. Ako, nag-hire ng 2 lalaki para sunugin ang bahay. Kasama ka. At si Lucas. Huminga siya, parang nagbigay ng isang statement, ng fact. At oo, ang collateral damage na iyon, kailangan na mamatay para maging clear ang title ko. At para sa policy na 275,000 hanagas, kinailangan na mamatay ang anak natin. Ang mga salitang iyon, ang voice niya, puno ng pride, puno ng hatred. Ang engineer sa loob ko, nagtrabaho, nag-calculate. Ang wire, nakuha na. Ang proof, ang oral confession. Perfect. Tapos na, Kingsley. Mahina lang ang boses ko. Parang whisper. Lumingon siya. Sa boses ko, nagtataka. Walang fear. Lang puzzlement. Bigla, nagbago ang eksena. Walang warning. Ang barista. Lumapit. Hindi na siya naghahanda ng coffee. May badge siya. Sa baywang. NBI. Stop right there, ma'am. Matigas ang boses niya. Ang mag-asawa. Sa sulok. Tumayo. Hindi na sila nagchismisan. Mga agent din. Si Det Wilson. Lumabas. Mula sa likod. Ang pinto.
Ang restroom, may mic siya sa kamay. Ang recorder. Kinsley Ramirez, ikaw ay under arrest dahil sa conspiracy to commit murder, arson, at insurance fraud. Gulat. Hindi fear, anger, galit ang nakita ko. Hindi ito fair. Nagsisigaw siya. Liam, set up ito. Ginamit mo ako. Ang lawyer mo, ginamit niyo ako. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pinto. Biglang hinarangan siya ng barista at ng agent. Nabaklas ang maskara niya. Nawala ang kanyang coldness. Ang natira ay isang monster na nahuli sa akto. Ang lahat ng sinabi mo narinig namin, sabi ni Det Wilson. Nakatala ang boses mo. Confession mo iyan. Sinubukan niyang magprotesta. Humingi siya ng lawyer. Sumigaw siya ng malakas. Huli na. Nakuha na ang lahat ng ebidensya. Kinabig siya nila. Inilabas sa cafe. Tahimik ang mga tao. Nagulat silang lahat. 6 na buwan ang trial. Mahaba ito. Masakit. Pinakamasakit sa buhay ko. Umuspo ako sa courtroom araw-araw. Kasama ko si Lucas sa bahay. Wala siyang alam. Pinanood ko ang bawat session. Araw-araw. Walang palya. Narinig ko ang mga kasinungalingan niya. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Sinubukan ng defense na i-discredit ako. At ang recording. Forced ang recording. Sigaw ng lawyer niya. Nag-threat si Liam. Dagdag niya. Dahil sa jealousy. Sabi pa niya. Lumabas ang katotohanan. Dahan-dahan. Ngunit malinaw. Nagpakita ang ebidensya. Isa-isa. Text messages. Blueprint na may marka. Insurance policy. At ang confession. Malinaw ang audio. Puno ng pride ang boses niya. Sa krimen niya. Tahimik ang courtroom. Walang ingay. Seryoso ang mukha ng judge. Isang matandang babae. Binigkas niya ang verdict. Mabigat ang bawat salita. Batay sa ebidensya, sabi niya. At sa confession, dagdag niya. Guilty. Conspiracy to commit murder, arson, insurance fraud. 25 taon ang hatol. Walang parol. Hindi na siya makakalabas. Hindi na siya makakalapit kay Lucas. Kailanman. Naramdaman ko ang relief at ang justice. Ngunit mas malaki ang emptiness. Nagwagi ako. Bilang engineer, sa design ng justice, ngunit nawala ko ang pamilya ko sa isang ilusyon. Tumayo ako ng mahina. Tiningnan ko ang bench niya. Wala na siya ron. Wala na si Kinsley ron. Wala na sa buhay namin. Natapos ang divorce. Wala na siya sa amin. Nasa akin si Lucas. Full custody. Tinanggalan na siya ng parental rights. Hindi na siya legal na ina. Isang monster na lamang. Ibinenta ko ang bahay, ang lote. Lahat. Ayaw ko ng anumang memory ng betrayal at apoy. Na-seize ng gobyerno ang insurance money, fraud iyon. Bumalik ako sa trabaho, ngunit hindi sa malalaking project. Nagtuturo na ako ng technical safety sa mga estudyante. Ginawa kong mission ang trahedya. Sa bawat lecture may aral ako. Ang design ay dapat safe, sabi ko. Para sa tao, walang collateral damage. Mahirap kay Lucas. May nightmares siya. Takot sa apoy at dilim. PTSD ang diagnosis. Kailangan niya ng therapist. Ngunit sa gabi, niyayakap niya ako ng mahigpit. Safe tayo, Papa, bulong niya. Oh, anak, safe tayo. Dahan-dahan ang paghilom. Araw-araw, parang muling pagbuo ng structure mula sa wreckage. Ang lesson, ang aral, para sa inyo. Gusto kong sabihin, ito, sa inyo, mga nakatatanda, na nakikinig, ang aking buhay, ang aking kwento. May 3 aral. Una, ang instinct, huwag mong balewalain, ang maliit na voice, sa loob mo. Noong una, nandoon na, ang mga warning sign, ang upgrade, ang phone call. Pero binaliwala ko. Mas madaling maniwala sa comfortable lie. Pangalawa, ang anak mo. Pakinggan mo. Hindi sila nagkakamali. Sa emotion, ang iyak ni Lucas. Ang huwag kang uuwi, ang mga bata. Wala silang bias. Sila ang barometer ng bahay, ang alarm na hindi ko pinakinggan noong una. Pangatlo, huwag mong ipagpalagay na ang taong kasama mo sa isang kama ay share ang value mo sa buhay. Si Kinsley, ang face niya, ang act niya, 15 taon ng pagsisinungaling, appearance lang, ang stability, ang safety. Ang engineer na ako, nakalimutan ko.
ang most important structural integrity, ang trust. Sa pagitan ng dalawang tao, minsan, ang kaaway, hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling sa loob ng bahay mo, ang stability, ang safety, ang love, hindi design lang. Kailangan, ito ay totoong commitment, honesty, pagtitiwala. Nakatayo ako sa bago kong bahay, maliit, tahimik, kasama si Lucas, ang apoy, nawala na, ang ashes, nalipasan na, ang natira, ang lesson, ang love ko, para sa anak ko. Salamat sa pakikinig at huwag nating kalimutan ang mga salita ni Lucas. Huwag kang uuwi, Papa. Ang mga salita na nagligtas sa aming buhay. Ang mga salita ng isang 8 taong gulang na batang lalaki. Ang aming buhay nagsisimula na. Muli, sa structure ng trust at katotohanan, nagsisimula na kami. Muli, si Lucas, nagpapagaling, dahan-dahan. Ang aral ko para sa inyo. Ito ang aking testament. Una, ang instinct. Ang kutob. Pakinggan nyo. Palagi. Huwag balewalain. Kahit kailan. Pangalawa, ang anak nyo. Ang apo nyo. Makinig kayo. Sila ang liwanag. Sila ang barometer ng bahay. Pangatlo, ito ang pinakamabigat. Huwag kayong mag-assume na ang taong katabi mo sa pagtulog ay pareho ng value mo sa buhay. Minsan, ang kaaway, ang peligro, nanggagaling sa pinakamalapit. Ang buhay namin nagsimula sa mga salita ni Lucas. Huwag kang uuwi, Papa. Ang mga salitang iyon ang nagligtas sa amin. Iyan ang pag-ibig. Ang totoong pag-ibig